Ito nga po pala yung aking pinrepare ngayong gabi. Ako na nag-isip, ako pa rin ang nagluto. Abay, talaga naman, wala namang ibang magluluto kundi ako, guys. Dahil si nanay, nakafocus lang po talaga yan, tsaka yayam. Kaya nga pagka gantong oras, nag-aalala na ako pagka hindi ako nakakauwi ng maaga, guys. Kasi nga po, ibukod sa mamamalengke pa ako ng aming lulutuin, ipagluluto ko pa nga yung dalawa. Lalo na si yayam kasi hindi nga po natin alam kung anong oras matutulog ang bulinggit. Alam nyo naman, pa iba-iba po talaga ng oras. Kaya maaga po namin piniprepare yan ng pagkain ang aming little boy para bago matulog makakain man lang. Sinasanay po namin na makakain siya ng kanin, guys, sa umaga, tanghali, gabi. Siyempre, lumalaki na yung bata, kailangan na rin ng kanyang katawan ng nutrients sa araw-araw. Sa ating mga matatanda, okay lang na kumain tayo ng mga tira-tira or yung mga paulit-ulit na naging ulam na natin kaninang tanghali, pwede pa natin kainin ngayong gabi, ganon. Pero pagka sa bata, guys, alam nyo naman sensitive yan yung kanilang mga tiyan. Kaya kailangan laging mainit yung pinapakain. Mas maganda na rin po yung nag-iingat kaysa naman mapunta lang sa ospital ang ating mga kayamanan. Charot, meron daw kaya. Dumaan po ako dito, guys, kanina sa may talipapa para tumingin ng pwedeng bilhin dahil hindi pa nga ako nakakaisip kung anong lulutuin ko. Yun, buti naman at nakapag-isip-isip ako, guys, nung nakita ko na mismo doon sa tindahan yung mga pwedeng lutuin na madalian nga lang. Pero masarap at yak na magugustuhan natin at talaga namang swak na swak para sa ating panahon ngayong tag-ulan, guys. Hindi ko pa nga po na ibababa yung aking bag pagpasok ko sa gate. Isinalubong po ako kaagad ni nanay. Sabi niya kaninang tanghali nagluto daw po siya ng kanyang lunch, yung kanilang ulam ni yayam. At saktong pagluto niya, guys, ng kanyang ulam, ayun, naubusan daw sila ng gasol. At dahil hindi siya tumawag sa akin, guys, hindi niya talaga ako in-inform ng maaga. Ayan, magtitiis kami ngayon sa uling. Dito muna kami sa uling. Magtitipid muna kami, guys, dahil nga po 5 o'clock na, wala na kaming mabibilhan kasi pagka bumibili po kami ng gasol, ito matawag lang ako, nag-order lang ako, guys. At yan, dinideliver na nga po dito sa bahay para naman hindi na rin tayo mapagod, di ba? Yung galing ka na nga sa opisina, pati pa naman gasol, bubuhatin ko ba? Abay, sinaswerte na. Kaya yan, guys, bukas na lang kami bibili ulit ng aming gasol. Tiis muna kami dyan sa pauling-uling. Total naman po, isanay naman kami ni nanay sa ganitong buhay. Pero guys, pagka nandito yung tatay ni yayam, hindi po pwedeng ganito, guys. Gusto niya nun mabilisan lagi ang luto. Kaya lang wala po talaga kaming magawa ngayon ni nanay dahil nga dalawa lang naman kami ni nanay na babae dito, guys, at isa pa pagod na pagod ako galing ng trabaho. Hindi naman po pwede yung ganon. Nagugas na nga po pala ako ng aking kamay, guys, dahil nga po nagpadingas tayo doon sa uling kanina. Kasi nga po, magpiprepare po kami ni yayam ng aming merienda. Nagubad na nga po ako ng damit. Nagbalit lang po ako, guys, dahil nga po mainit na. Dahil maghapon ko po yung sinuot yung aking uniform. Kailangan maiba naman at mapreskuhan naman yung ating katawan. Yan, nagready na po ako ng aming merienda ni yayam dahil inaabangan niya po yung aking mga ipiprepare para sa aming merienda ngayong hapon. Dahil pagka wala po ako, hindi po yan sila makakilos ni nanay. Panay lang ang sunod-sunuran nilang dalawa. Kasi nga po, hindi po pwedeng maiwan ito sa loob ng kwarto, guys. At maraming mga pinapakialamang mga bagay-bagay. Marunong na po kasi yan siya magsasaksak ng mga kuryente. At isa pa, guys, umakyat po yan kung saan-saan. Ako po nakakatakot. Kaya pagkagising po yan siya, hindi po yan talaga iniiwan ni nanay, guys, sa loob ng bahay. At yun, pagka halimbawa na nakakatulog siya, saka lang si nanay nakakaligo, kung ano-anong gusto niyang gawin. Kita nyo naman po kung gaano kalikot ang aming little boy na yan pagka ganito yung edad talaga, guys. Hindi na natin mapigilan ang kanyang kalikutan. Tingnan nyo naman at gusto na ring maghalo ng aming juice. Lagyan natin, nanay, ng ating ice, durog na ice para masarap. Ano? Sandali lang, nakaloy natin. Halo. Kasi pagka pinaalis natin to, guys, na agad-agad nangawa yan. My God. Nay, di ba, nay, may gatas pa pala tayo, nay, sa ref? Mawiwindang ka sa ingay dito sa loob ng bahay pagka ganyan. Ha? Ilagay na lang natin, gawin natin palaman. Oo. Na yung baso na ya. Yummy! Yummy ang aming juice. Yummy! Nilagay ka na sa yung sa baso na malaki para sa sarili natin. Yummy! No, hindi pa tayo tapos. May mga lagaman doon, ay. Ang dot mo? Bakit hindi mo binidurog? Tama na. Nay, kunin mo na yung salaan doon, nay, na maliit, nay. Naku, matatapo dito. Yung maliit, nay, para salain natin. Ito nga po pala yung aming tinitimpla, guys. Yung juice, yung melon juice na tira pa po nakaraan. Kaya marami po kasi yun, medyo malaki po. Kaya inuunti-unti na nga lang namin.
Nagpakuha na nga po ako ng baso kay nanay, pinalagyan ko siya guys ng ice na durog na para matikman na rin namin. Alam kong uhaw na ito yung aking little busing dito sa tabi ko. Talagang umakyat na siya guys. Siya nga lang po yung umakyat niyan sa upuan. Talagang gusto niya rin makita yung ginagawa ko. Pagka nakita niya na guys, yan, aagawin niya na yan at siya na yung nakakaalam ng mga gagawin. Pinainom ko na nga po para makababa na siya dahil nanonood po yan doon sa loob guys. Pero ayan, ayaw niya pa rin magpaawa at talagang nakikipag-agawan pa rin sa akin ng pitchil. Kaya sabi ko kay nanay guys, itulungan na nga ako dahil hindi ko po talaga kaya pagka ito yung nagwala dito sa lamesa. Siyempre, ayaw lang nating umiyak guys, kaya ganun. Siyempre guys, pagka merong pantulak, inuna ko na nga paggawa ng pantulak natin na wala pa tayong pambara. So yan, gumawa po ako ng palaman para dito ating pambara. Walang iba kundi tinapay lang naman guys. Yan, nag-prepare po ako na palaman. Ang ginawa ko pong palaman yan is Lady's Choice na mayonnaise na nilagyan ko po ng condensed milk. Yan lang po muna. Lalagyan ko nga po sana ng nilagang itlog guys. Kaya lang parang ginugutom na ako guys at sobrang tamis na rin naman. Lalo na dito sa ating palaman na to. Sabayan pa ng ating juice na matamis din. So, pwede na, hindi na natin kailangan ng itlog. Hindi na ako naglaga ng itlog guys para dyan. Kasi nga po, dun sa baba, wala pong ilaw dun. Kailangan po makapagluto ako kaagad. Pagka inabutan ako dun guys ng gabi madilim, hindi ko na makikita yung aking lulutuin. Binigyan ko nga po si Yayam, ayaw niya guys. Hanggang juice lang yan siya. Pero busog po kasi yan siya, nagdede na po kanina. At kumain na rin, may mga biscuits po yan siya na pwede niyang imerienda. Pero guys, pagka type niya yung tinapay na binibili ko, minsan kumakain din po yan siya. Talagang trip-trip lang. Pero yung ganito po, hindi mo talaga yan siya mapakain. Niluloko ko nga po talagang, di ba, nag-aayaw siya. Ayaw niya talaga. Yan guys, bumaba na nga po pala ako dito sa aming dirty kitchen dahil nga po dito tayo magluluto. Buti na nga lang guys, hindi uso ang pusa dito na yung pakalat-kalat lang. Kasi minsan pagka isda po yung aking binibili, iniwan ko lang dito yan guys at ako iakyat na doon. At kagaya nga po nito, di ba, bumili ako. May mga pinamili ako guys na pwedeng kainin nila. Pero ayan pa rin siya, hindi pa rin nawawala. Buti na nga lang walang nagtangay. Yan, dinugasan ko nga po para unahin kong lalagain siya guys. Ganun po ako pagka niluluto ko or ginigisa ko yan sa kung ano man, kung sa gulay or saan, yung karne, una ko pong ginagawa, nilalaga ko yan siya guys para hindi na mahirap sa pagpapalambot. Yun yung way ko para mabilis lang ang paglambot ng ating karne. Yan, inunti-unti ko na. Alam nyo guys, ang binili ko na gulay, dahil nga dadalawa lang naman kami ni nanay, hindi naman po marami yung aming binili. Yung sakto lang sa amin ni nanay na maubos namin. Kasi nga guys, sayang po pagka gano'n na sobrang dami ng niluluto kong gulay, tapos hindi rin makakain. And then si nanay, mahina rin siya kumain kasi nga po, makikita mo, doon lang yan, nilalagay niya lang sa rep. So, sayang lang, titigas lang doon at minsan mananawa ka na rin dahil nga po, lagi mo na nakikita, hindi na makakain. Kaya yung binili ko po yung slice na kaagad, yung nakaripak-ripak na siya. Bumili nga lang po ako ng 2 pack na gulay na slice na. Tapos guys, ang ginawa ko, bumili na lang din po ako ng taling sitaw at dinagdagan ko lang po ng okra na 3 bigkis lang siya guys, or 3 tali lang, ganun lang, kasi paborito ko rin po yung okra kaya dinagdagan ko. Ganyan din yung sitaw, pero yung sa ampalaya at talong guys, okay na yun, saktong-sakto na yun, kasama na rin yung tinatawag nating kalabasa, pampalinaw ng mata. Yan guys, inubos ko nga yan, pero walang kawalayan sa akin yung gulay guys, kasi nga po hilig din po ako sa gulay, kaya talagang ubos yan sa amin ni nanay. Dito na nga po ako nag-slice ng sibuyas at bawang kasi kung akyat pa ako guys, nakakapagod na magpabalik-balik, lalo pat si Yayam, panay ang angot sa akin. Pagka nakikita nyo ako, gusto rin bumaba dito kasi nga maputik dito guys sa may baba dahil umulan nga po kanina. Sabi nga po ni nanay, malakas nga po yung ulan, kaya kung mapapansin nyo, minsan guys, pagka nagluluto ako dito, maingay yung mga bata, maraming tambay dyan na nakapaligid dyan dito, kitang-kita nga po dito pagka nagluluto ako or pagka nandito kami sa baba guys, nakikita namin yung mga tao dyan. Pero ngayon pansin nyo, di ba, napakatahimik kasi nga po pangit ang daan at maputik, kaya yung mga bata nandun lang malamang sa kanilang mga bahay. Maganda nga po yun at doon lang sila, walang maingay. Madalas kasi yan guys na talagang playground na nila yan yung harapan namin kasi nga diyan talaga yan yung mga bata, masaya sila guys na naglalaro. Kaya lang dati nung may aso pa kami guys, yung aso talagang ayaw nang maingay. Pagka nagtatawanan sila, nagsisigawan sila, panay-panay din ang sigaw ng aso. Akala po siguro ng aso nakikipaglaro sa kanya.
Napakabilis po talaga ng oras. Kita nyo nga guys, hindi ko na nga nakikita. Ito yung aking niluluto. Kaya tinawag ko na nga po si nanay. Naghumingi na ako ng rescue sa kanya. Kasi nga po guys, wala po talagang ilaw or bulb dito banda sa may aming lutuan. Hindi naman po kasi lagi kami nagluluto dito. Madalas po, pagka nagluluto kami dito, araw. Kaya hindi namin kailangan ng ilaw guys. Pero pagka ganito nga minamalas-malas tayo, yung uuwi tayo na gabi na, tapos pag uwi natin, wala pang gasol. Malamang dito tayo, no choice tayo guys, konting sacrifice, struggle, dito tayo magluluto sa baba. Kaya kung mapapansin ninyo, medyo madilim guys. Dito po tayo nagluluto sa aming dirty kitchen na ilang hakbang lang at wala nga pong ilaw dyan, kaya medyo madilim. Kaya si nanay, hindi naman po pwedeng naka-stay lang dito sa atin sa baba at sasamahan tayo sa pagluluto. Kaya kung mapapansin nyo guys, super dilim, di ba? O, kulimlim talaga at parang babagsak pa ang ulan. Inantay ko nga lang po. Buti na nga lang po guys, nailagay ko na yung mga sahog natin na mga pampasarap at aantayin ko na nga lang po na lumambot ito. Pagka lumambot ito guys, talagang pwede na nating iakyat doon sa taas. At malamang, gutom na po talaga ako kanina pa guys. Magpiprito pa po kasi ako ng isda para, alam nyo na ito talaga yung partner ng ating gulay ay pritong isda para siguradong busog na naman tayo nito. Minsan nga lang rin po tayo makakain ng ganito guys kasi nga po pagka nagluluto tayo nito talagang marami. Dapat po marami rin yung kakain para ubos at walang masasayang. Talagang siguradong mabubusog na naman tayo nito guys. Kita nyo naman, nandyan na. Tingin pa lang talagang yummy na.